Yon, magandang araw sa inyo mga kapatid. Nandito na nga pala kami ulit upang mag-review ng isang kanta. Malamang kilala nyo to. Siya nga pala si Jay Black. Sa mga hindi nakakakilala. Kaibigan namin yan si Jay Black, especially you, mahal. At magre-react kami ng bago niyang kanta na ang title ay Pipiliin Ka Pa Rin Pilipinas by Jay Black. Tignan mo naman yung pormahan ni Jay Black dyan. Oh. Grabe, pogi! Jay Black yan. Jay Black yun! At bago tayo mag-umpisa, bigyan ko lang po ng malaking shoutout ng Dekalidad Clothing. Yeah, At Dekalidad. Manny's best friend. Baka naman. Para kay Boss Axis, tsaka kay Papa Ne, Villanueva. Baka Siyempre, naman. itong damit ko from Taytay, Tiangge. Game. Game. Game Siguro kaya niya nagawa itong Pipiliin Ka Pa Rin Pilipinas, gawa ng meron tayong viral ngayon. Oo. Viral yung mga Piliin gato. mo. Piliin mo ang Pilipinas. Yan. Kailan. Yon. Si Jay Black nga pala, bigyan lang namin kayo ng konting review kay Jay Black. Si Jay Black ay isang local artist na mula sa Rizal. Yan. Sumikat at nakilala siya Sa kantang? kantang Single Mom. Yan. At bago kami magsimula, gusto namin magpakilala. Ako si Step Ataxil. At ako nga po pala si Kevin Dibita. Ito ang SNK Records. At simulan na natin, mahal. Simulan na natin yan. Let's go! Ang lungkot kaagad ng simula. Maramdamin yung beat. Mukhang malaman-laman na naman to. Jay Grabe. Black yan! Pogi! Yeah! Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang totoo, hirap kaming intindihin ka. Kasi habang tumatagal ay palala ng palala lang. Bakit mas lalo mo pa kaming pinapahirapan? Napapabuntong hininga kaagad. Karamihan Grabe. ng mga video sa Piliin Mo ang Pilipinas, make-up challenge siya actually. And anong tawag doon? Transition. Transition. And transformation na din. Karamihan ng ganun, puro positive. Pero eto, Ano Eto. to? Ibang usapan. ibang usapan to. Doon pa lang. Mahirap daw ipaglaban. Which is Then, totoo naman. Kasi habang tumatagal, palala tayo ng palala. Totoo. Bakit mas lalo mo kaming pinapahirapan? Bakit? Bakit? Napakalalim ng pinagbulan, mahal. Kaya. At alam ko, lahat tayo ay makaka-relate dyan dahil lahat tayo namumuhay dito sa kung saan 20 ang bigas nung Panahon pa ni Marcos. Marcos Na pa rin Marcos pa rin pala. ngayon. Hindi, nung tatay. Okay, tuloy Game. natin. Mahal kita Pinas, hindi na yan mawawala. Pero hindi ko maiwasang mag-isip ng masama. Hey. Bakit kamo? Kasi parang wala nang pagbabago. Napakarami pa rin di mabigyan ng trabaho. Bakit kaya maraming hindi mabigyan ng trabaho sa panahon ngayon? Sa lack of opportunities, yan. Tsaka yung mataas na standards para sa akin, mahal. Sa tingin mo? Sa akin, siguro sa dami ng pamilyang Pilipino. Mismo. Isa pa yon sa populasyon. Sa populasyon. Grabe ang liit ng Pilipinas, pero ang lawak ng populasyon natin. Yan, Hindi kaya, naman nagkakasya tayo dito. kaya hindi, para sa akin, babalansin lang natin. Kaya hindi mo masisi yung ibang kumpanya kung bakit ang taas ng standard. Kasi nga, sa sobrang dami ng tao dito, syempre, may mga magagaling nga naman. Syempre. Ikaw ba naman, sa kumpanya, kukuha ka ba ng hindi magaling? Mismo. Syempre, di ba? Eh, sa dami naman ng pwedeng Pwedeng pagpilian. Kasi, hindi lang yun eh. Kaya maraming hindi mabigyan ng trabaho, syempre. Kokonti ang kumpanya, pero napakaraming tao. Mismo. Kasi dito, pag nag-apply ka kahit tagalines, kailangan daw ay meron kang 3 taong experience. Kahit tagalines, Mismo. janitor, no? Kailangan meron parang ganun ba? Maintenance, ganyan. Maintenance, housekeeping. Housekeeping. Kailangan meron Meron kang kang 3 taong experience. Eh, paano pag magsisimula ka pa lang? Nari first experience mo. Ala, nalaglag ka na. Nari, panginang trabaho mo na po. Panguna pa lang. Ay, hindi pwede. Hindi pwede, kailangan Paano may kung magsisimula naman? Nga naman, di ba? Para kang iniipit ng sitwasyon kung tutuusin. Hindi, sasabihin mo na lang, di 3 taon na po ako naglilinis sa bahay, gano'n? Experience mo ba yun? Batugan po ako after so many years, 3 taon na po ako sa bahay. Kung sisipatin mo, mahal, talagang napaka-real Pero totoo. talk, di ba? Kasi dito, pag nag-apply ka kahit tagalinis, kailangan mo, meron kang 3 taong experience. Saan ka kukuha nun? Buti na lang may TESDA. Saan ka kukuha nun? Skills. Kailangan meron kong skills. Kung hindi man
wala kang 3 taong experience. Pero legit yan. Legit to, no? Pero karamihan talaga ganito. Kaya ang hirap magsimula dito sa Pilipinas. Yan. Bali, himay-himayin natin yung kanta para mas mapaganda at mas maintindihan pa natin lalo. Kasi napakasarap himayin ng mga gantong katagao. Lalo na isang batikang manunulat at manunula. Oh, J-Block yun. Baka J-Block to. Yan. Pakinggan natin. Okay. Isipin mo kahit unang trabaho mo pa lang, Ayan, hahanapan ka kakasabi na ko lang. agad nila ng karanasan. Yan, no? Kakasabi lang. Diba, unang Kakasabi ko trabaho lang. mo pa lang, hahanap ka ng karanasan. Anong mapaparanas mo? Paging pamilyado. Karanasan sa ano? Sawing pag-ibig, ganun ba? Diba? Sa totoo lang, di pa namin napapakinggan ng buo tong kanta. Ngayon pa lang namin to papakinggan ng buo. Kaya namin hinihimay-himay. Di bale, bibigyan namin kayo ng pagkakataon marinig siya ng buo after namin siya i-react. Ipi-play natin siya ng buo. Oh, sige. Let's go. Let's go. Balik natin ng konti. Experience, isipin mo kahit unang trabaho mo pa lang, hahanapan ka na agad nila ng karanasan. Ganyan dito sa Pinas, yung sistema kakaiba. Kukuha ka ng ID, dapat may ID ka pang iba. Ano Nakakatawa ka pero Nakakatawa na nakakalungkot. Oo, yun. Kasi danas ko to eh. Danas ko to. Kung ang valid ID, kailangan meron Meron ng valid ID. Diba? Danas ko to, napakahirap. Siyempre. Kaya ka nga pupunta ng gobyerno para kumuha ka ng libreng ID. Kung tutuusin. Kaso, bago ka nila bigyan, kailangan meron kang valid ID. Hindi pwedeng school ID. Hindi pwede. Unvalid yun eh. Diba? Kailangan gagastos ka muna. Police clearance. Mismo. Ano pa ba? NBI clearance. Yan. Yan, matuturing na valid barangay, ID. ano to? Barangay clearance. Yan, kahit Postal pa. ID. Postal ID. Yan. Para ka makakuha ng libreng ID, kailangan mo muna gumastos sa ng mga certifications na Oo. yan. Kasi danas ko to, napakahirap ng ganitong sitwasyon lalo pagka kulang ka ng pambili o kulang ka ng panggastos. Saka mahirap yun sa mga nagsisimula. Kunyari, kaka-graduate mo lang. Tapos kukuha ka ng valid IDs. Siyempre, fresh graduate ka, wala ka pang kondo. So, doon pa lang mamumuhunan ka na sa IDs mo pa lang, sa documents mo pa lang, mamumuhunan ka na ka. Mamumuhunan ka na, tapos Tapos hindi pag mo pa sigurado kung matatanggap ka sa Mismo. trabaho. Tapos kapag ka natanggap ka sa trabaho, 1 buwan bago ka sumahod. Oo, syempre, popondo ka pa nun. Pamasahe, pagkain, di ba? Oras, At ang unang pagod. pinaka-struggle na nag-a-apply, alam mo kung ano? Medical. Mismo. Isa pa yan, ang mahal na medical. Napaka mahal ng medical. Grabe. Tapos may tama ka pala sa katawan mo eh. Tapos, ganun pa. Pag kukuha ka ng ID, kailangan may ID ka pang iba. Grabe to. Tuloy natin. Ang laman, ano? Pakita mo, wala ka nga kahit isa, pero kahit na ganyan ka Pinas, pipiliin pa rin. Grabe, di Pero ba? kahit Kahit ganun. anong mangyari. Pinoy tayo. Pinoy tayo eh. Siyempre, pipiliin ka pa rin namin. Mas gusto pa rin namin dito. Ito yung, ito kasi yung ating... bayan naming sinilangan. Mismo. Tsaka ito yung ating comfort zone. Comfort zone. Comfort zone? Zone. Yan. Comfort. Ayan na. Comfort. Comfort zone natin, Naging mga comfort. Pinoy. Yan. Pero syempre, taas noon nating pagmamalaki na tayo Pinoy. Mismo. Tuloy natin. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero Grabe. May Bakit naisip kaya? ka doon. Alam mo, Oo. nung narinig ko yan, sabi niya, hindi na maipinta. Ang nasa isip ko yung Bohol. Ako nasa isip ko, alam mo kung ano tayo dati. So, yun. Kasi tutuusin, balik tayo, bigyan lang pagkakaalam ko lang, nag-number 1 tayo sa pinakamayamang bansa. Mismo. 1:1 dollar. Huwag na tayong lumayo. Ilog Pasig. Ilog Pasig. Napakaganda ng Ilog Pasig ngayon. Kamusta na? Hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya may pinta. Bagkat napakadumi na. Sino ba may mga kasalanan? Siyempre, tayo din. Tayo din kung bakit. Huwag natin lahat isisi sa gobyerno. Kasalanan din kasalanan natin din yan. natin, kaya wag tayo magpakatamad. Kumilos tayo kung gusto natin lumago ang ekonomiya, kumilos tayo sabay-sabay. Ganun yun. Ganun yun. Bakit hindi na maipinta? Wala, pangit na eh. Paano may Rito. pipinta? Siyempre, hahanap ka ng maganda ipipinta mo. Diba? Grabe yun. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ramdam na Ikaw ramdam. pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Diba? Which is Grabe. totoo. Which Kasi, ang real ano talk. kasi sa mga Pinoy, dahil tayo ay talented,
tayo ay oo. creative. Hindi lang yun. Sa Pinoy itself, bilang Pinoy itself, mayaman tayo sa talento, sa galing, sa skills, no? Maparaan tayo eh. Kasi kahit ganon, may valid ID kami. Naranasan namin yan. Oo, naranasan namin yung mga Nagkaroon kami nangyari. ng first experience, kahit naghahanap sila ng maraming experience, ibig sabihin, maparaan tayo. Maparaan eh. Maparaan ng mga Pinoy kung tutuusin. Oo, so proud, Tsaka proud tayong Pinoy tayo. Hindi lang yun. Pagdating sa ating mga Pinoy, ang mapagmamalaki natin, kung paano maging marespeto. Mismo. Kasi kahit saan tayo ang daling bansa, once na narinig ang salitang po at opo, isa lang yan. Paggalang. Meron tayong gano'n. Meron tayong paggalang at napaka-hospitable na mga Pinoy. Bagay, sa ibang bansa wala silang word for paggalang. Ano? Wala. Sa atin meron. Baga may tatak Although, tayo. ang alam ko, nabanggit sa akin ng nanay ko, ni Mabi, sa Korea meron gano'n. Parang hindi siya parang po at opo, pero meron siyang level. Parang pagtingin mo mataas to, may tawag, may gano'n. Pero sa atin Pero iba kasi, pa rin yun sa atin. sa atin kasi po at opo, once na sinabi mong po at opo, Pinoy ka. Mismo. Yun eh, tatak Oo, natin may tatak, yun. mismo. Oh, diba? Ano, dito. Next natin. Dito pag meron kang tato, kriminal ka na agad. Doon pa lang. Doon pa lang, judgmental ng mga Pinoy. Yun lang. Yun pa. Yun lang. Yun pa. Yun Napakahirap sa Pilipino ang pagiging judgmental. Hindi nila sinusukat na ang tattoo ay isang art kung At tutuusin. isa pa ang mahal ng tato. Tapos sasabihin mo, Sasabihin mo kriminal. Libo yun. Ginagasto sa inyo yung maliit ng ganito, 3,000 eh. Diba? Sa mga di nakakaalam po, mahal po ang tato. Hindi ka makakapagpatato kapag wala kang pera. Ibig sabihin, ano nila yun eh, pundar nila yun. Tumatak kasi sa karamihan sa mga, hindi ko naman nila lahat, pero yung ibang Pinoy na nagja-judge sa tato, tumatak sa kanila na kapag ka may tattoo ka, galing kang kulungan. Pero dapat po alam nyo po yung pagkakaiba ng pinatato na ginasusan, na tato na galing kulungan. Malaki po ang difference nila Kasi sa magkaiba itsura. po yun. Meron kasi mga tato na galing kulungan, totoo po yun. Pero meron din mga tato na art kung tawagin. Example, bigyan natin. Happy. Diba? Grabe, punong-puno na siya ng tato kung tutuusin. Pero napakabait na tao nun. Pero mabuting Diba? tao yun. Kaya iwasan po natin ang pagiging judgmental sa may mga tato. Siyempre, wag natin silang underestimate minsan. Kaya sana rin yung mga kumpanya na hindi tumatanggap ng may tattoo. Tumanggap na ho kayo kasi hindi naman ho yan lahat criminal or what. Wag po natin i-underestimate ang mga may tato. Kasi minsan sila pa yung mga mababait Mismo. at matulungin na tao. Yes. Next. At kung gusto mong magkatrabaho, pahirapang maghanap dahil ang Pinas ay puno ng mga mapangmata. Yeah, Di mo kakasabi lang natin. namamalayan na pinagtatawanan ka na. Real talk. Dito Mismo. sa Pinas, bawal kang umangat, bawal kang umasenso dahil baka Galit magalit sa'yo lahat. Oo, Oo. mahal ko. Diba? Bawal Napakahirap na kang ito. umasenso, magagalit ang kapitbahay. Diba? Dito sa Pinas, bawal kang umangat, bawal kang umasenso dahil baka magalit sa'yo lahat. Bakit? Kasi tinitingnan nila pagka may nakakamit ka isang bagay kahit na ipinagmamalaki mo lang o gusto ka lang ma-appreciate, mayabang ka na tingin sa'yo. Yan, napakahirap kasi na makita yung ibang tao. Napakahirap sa mga Pinoy na pumalakpak, na makitang umaangat yung isang tao. Imbis na maging masaya tayo sa mga nararating, ganito yung nagiging isip nila. Ano yung pinupunto ni J Block dito is yung mga toxic Filipino culture. And mindset. Kung ano yung kinalakihan. Diba? Isang kasi, dyan din yun sa kinalakihan mo, na nakikita mo yung mga nakapaligid sa'yo judgmental. Nagiging judgmental ka na rin. Mismo. Feeling mo okay lang yun na, na mangmata ka. Pero which is hindi. At yun nga, matuto tayong pumalakpak sa mga umaasenso, sa mas magaling sa atin. Gawin natin inspirasyon yun. Huwag tayong gitera. Tsaka simple lang. O ano man ang nasasabi sa inyo, wag nyo nang pakinggan. Kasi mas kilala nyo ang sarili nyo. Mismo. Yan, wag na kayo magpapahatak sa mga sinasabi ng iba. Hayaan mo silang magalit. Kung magagalit sila sa inyo, taniman nyo pa ng puno para mas lalong lumago. Yan. Gantihan nyo ng kabutihan. Gantihan nyo pa ng kabutihan para mas maganda. Tuloy Bawal na. kang umasenso dahil baka magalit sa'yo lahat ng kapitbahay nyo o kahit Ayan na. na Sabi ko lang. Pero pag sila ayos lang, pwede kang apak-apakan. Di Grabe, ko diba? maintindihan, ilang ulit ko mang isipin. Pare-pareho lang namang mataas ang bilihin. Ba't magkaiba ang sweldo ng probinsya at Maynila? Yung 10 Pause muna natin. Oo nga, Yun no? nga, di ba? Bakit ganun? Bakit kaya? Ba't may Diba? provincial rate, no? At Napaka labo kung titignan. Bakit may Manila rate at saka may provincial rate? Sa perspective ko kasi,
Pag Manila rate, mataas. Pag provincial rate, mababa. Kaya ang dami ng mga nagsisiksika, mga empleyado dito sa Maynila dahil dyan sa mga rate na yan. Mismo. Diba? Danas mo yun, mahal, Danas di ko ba? to. Dapat ma-employ ka sa Antipolo. Sa Rizal. Pero dahil Dahil nga provincial rate, hindi ko tinanggap. oh, kung imbis tutusin. sana magiging equal yung bilang ng trabaho. Tsaka hindi lang yun, di ba? Isipin mo, mahal, kung sakaling pare-pareho ang rate sa Pilipinas, wala nang magsisiksikan sa Maynila. Totoo. Pag hindi nagsiksikan yan sa Maynila, mag-uuwian yan ng kanilang probinsya at doon yan magsisipagtrabaho. Tinitingnan kasi Tapos, nila yung inflation, mahal ko eh. Kasi diba sa probinsya, mura ang bilihin. Sa Maynila is mataas. oh, Kaya may provincial rate and may Manila rate. oh. Ang Ang problema, nagsisiksikan dito sila sa Maynila, nagkokos ng traffic. mismo. Pansin nyo, napakaluwag ng kalsada pagka mga Holy Week. Paano nag-uuwian ng probinsya? Ibig sabihin talagang doon ang comfort zone nila sa kanilang probinsya. Bakit tayo dumadami dito sa Manila? Dahil sa Manila rate na yan. Diba? Pero mo magkano lang naman ang diferensya, hindi nila maibaba. Siguro meron silang sapat na dahilan para doon. Pero para Hindi na sa namin atin, alam yun. para sa Sakop atin, na ng gobyerno. ito yung perspective natin kung bakit tayo nagbibigay ng komento. Oh, bilang normal na Pilipino din. Mismo. Siguro napakasarap nun, no? Kung pantay ang rate, no? Mawawala dito yung mga Siguro pati yung mga buildings dito, magiging balanse. Kasi wala nang mga puno dito, nasa probinsya na eh. Paano? Lahat ng korporasyon nandito sa Maynila. Kasi nandito Nandito ang pera eh. Tsaka nandito ang tao. Mm. Di ba? Sipin nyo na lang, kung magiging balanse ang rate ng Pilipinas, ano kaya tayo ngayon? Di ba? Baka hindi nyo ipatanggal yung mga jeep natin ngayon. Mismo. Di ba? Mismo. Kaya lang naman tayo sumisikip dahil dami din natin dito tao ang nagpapasikip sa Maynila. Tuloy natin. Tuloy natin, mahal. Hala, nawala. Usog mo lang. Yeah. Yan. Pwede na yan, mahal ko. Kriminal ka na agad kung gusto mong magkatrabaho, pahirapang maghanap dahil ang Pinas ay puno ng mga mapangmata. Di mo namamalaya na pinagtatawanan ka na. Dito sa Pinas bawal kang umangat, bawal kang umasenso dahil baka magalit sa'yo lahat ng kapitbahay nyo o kahit pa iyong kamag-anakan. Pero pag sila ayos lang, pwede kang apak-apakan. Di ko maintindihan, ilang ulit ko mang isipin, pare-pareho lang namang mataas ang bilihin. Ba't magkaiba ang sweldo ng probinsya at Maynila? Yung 10 ba doon nabibili ng isang boteng mantika? Di ko maintindihan, ilang ulit ko mang isipin, ba't mas madalas pang tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa sahod na halos wala nang matira. Pero kahit na ganyan ka Pinas, pipiliin pa rin kita. Grabe. Mas mataas, mas mabilis nga naman tumaas ang mga bilihin. Kumbaga, mas mabilis tumaas yung inflation ng Pilipinas natin. Ay, ng mga bilihin Ng dito sa bilihin dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kaya kung kukumputin mo ang sahod ng isang manggagawa dito sa Pilipinas, Kulang na kulang. Mismo. Grabe. 'Di ba? Minimum wage ka. Tapos ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya. Tapos bubuhayin mo yung pamilya mo. Kahit siguro may 2 anak ka, hindi kakasya. Totoo. O sa kahit isa, basta meron kang anak, hindi nakakasya kasi yung minimum rate dito sa totoo lang pang binata na sahod. Totoo. Pang suporta lang para sa sarili. Kaya ngayon nga, kahit yung mga housewife, hindi na nagpapaka-housewife. Gumagawa na sila ng paraan para makatulong sa mga asawa nila. Kaya big shoutout at saludo ako sa mga katulad kong mamis na madidiskarte, tumutulong sa asawa nyo. Kasi ang hirap din maging padre de pamilya. Yung, alam mo yun, kulang eh. Kulang. Kahit anong pagsusumikap mo, kulang pa rin talaga. Ang sakit nito, J Black, habi. Nandito lahat ng real talk sa Pilipinas, Black ah. Grabe. Oo. Shoutout nga pala sa songwriter neto na si J Black at saka syempre siya din ang nag-produce Siya rin ng gumawa ng beat. beat. Siya rin ang nag-edit ng kanyang video. Sa lahat yan! Baga, one-man production siya kung tutuusin. Napakasipag neto at napaka-pogi mo dyan sa picture mo, J Black. Nagtataka mo, hindi kami gumagalaw yun, nakaganong ka lang eh. Ganda ng posing mo, idol. Pakis. Akis daw. Game. Mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta, pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Nakaka-proud maging Pinoy, oo yun ang totoo. Yan ang bagay na mapagmamalaki kong taas noo. Kahit balot na ng dilim ang aking bayang sinilangan, aasang kikislap pa rin ang perlas ng silangan.
Real talk. Mapapatap. Pag ikaw napadpad ng ibang bansa, Grabe. proud Pinoy ka. Proud Pinoy ka kasi grabe. Bakit? Bakit ka dapat maging proud Pinoy? Pinoy ka. Unang-una sa lahat, ang Pinoy tinitingala ng kahit anong bansa. Oo. Dahil nga sinabi ko naman kanina na ang Pinoy, ang Pilipinas ay naging number 1 na pinakamayaman dito sa buong mundo. Sana maibalik. Sana kung maibabalik 'yon, malaking tulong para sa mga Pinoy Lalo na na sa mga bagong generations ngayon. Sa anak natin, diba? Sa mga bata ngayon. sa mga bagong generation. Kahit hindi na sa generation natin, sige. Pero sana tayo yung maging simula para sa mga darating na generations. Hindi nila maranasan yung nilalaman ng kanta ni J Black. Tsaka wag natin ihasa sa gobyerno. At huwag natin isisi lahat sa kanila. Wag natin isisi sa kanila kasi minsan dapat sisihin natin yung sarili natin. Mismo. Kasi imbis na kumikilos tayo at nagpapakasipag para may maitulong at may ambag dito sa Pilipinas, Lahat inaasa natin sa kanila. gobyerno mismo. Tapos eto pa, kahit balot na ng dilim, aking bayang sinilangan na asang kikislap pa rin ng pera. Baga hindi kami Nawawala ng pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa ang Pinoy na maibalik yung dating kislap ng perlas ng silanganan. Yan. Tuloy natin. Mahal kita Pinas pero hindi na yata tama ang mga ginagawa ng ibang namamahala, yung ibang nanunong. Yan. Yan. Kanina sinasabi namin na wag lahat isisisi sa gobyerno. Pero syempre, hindi naman din natin maaalis talaga na mayroon Mga talagang... tiwali. May mga tiwali talaga. tiwali. May mga tiwaling gobyerno na dapat na para sa atin, binubulsa. O kaya naman, eto madalas ko tong nakikita. Gagawa ng malaking project, tetenggahin. Syempre may pondo yan. May pondo Hindi yun. pwedeng walang bulsa yan. Mismo yun. Diba? Para kang binigyan ng nanay mong pabili ng sukan 10 piso, pumunta ka sa malayang tindahan, bumili kang tigo 8, tinapay mo yung 2 dos. piso. Diba? Na dapat Kahit para sa pa lahat. konti yan. Kahit pa konti yun, dapat talaga Ayun, para dos sa na yun, lahat. mabibili mong dalawang chichirya pang ulam mo eh. Kasi yung kakarampot na yun, may malaking tulong kung tutuusin. Mismo. Yung ibang nanunungkulan. Pakinggan natin. Pero sabi nga, pati naman yung mga nanunungkulan, Pinoy din. So tayo pa rin yun. Tayo pa rin yun. Oo. Kaya, isa lang ang ibig sabihin yan. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Next natin. Nung ulan ikay binaon sa utang, wala silang pakialam basta makaupo lang. Grabe. Para sa pwesto ay kanya-kanyang siraan. Minsan yung iba sa pagpatay pa idinaan. Grabe. Kunting pakitang tao lang, kapuri-puri na yan. Pero pag nakaupo na ay ganun din naman. Wala pa Ayan. Ayan. Mahal. Alam mo na yan. Alam Di ko. na kayo nagsasalita kasi kami po ay gumagawa kami ng mga jingle ng politiko sa mga di nakakalam. Sa mga gusto mong pagawa, pwede kayo magpagawa sa amin. Jingles. Direct message lang kayo sa Jingle Maker. Jingle Maker Stephen KD yan sa Facebook. Yes, gumagawa kami ng mga jingle ng politiko, company, advertisement, lahat ng gusto yung jingle. Pero hindi na namin ito tatalakayin, mahirap na. Basta alam nyo na yun. ring pinagbago. Kahit sinong manalo, bandang huli ay taong bayan pa rin ang laging talo. Mula Real talk yun. Doon lang ako. Yun lang ang pupuntahin ko. Kahit anong gawin natin, taong bayan pa rin talaga ang laging talo. Kasi, meron mga tuwid na nakaupo. Pilit silang Pinapabagsak. Pinapabagsak ba? Ibig Pinapabagsak. sabihin, hanggat merong isang tiwali, hindi talaga ayos. Kailangan lahat diretso. pa noon ng Pilipinas ay walang pinag-iba. Pero kahit na ganyan ka, pipiliin pa rin kita. Grabe. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Galing. Yan, bigyan natin ng palakpak si J Black para sa kantang Pipiliin Ka Pa Rin Pilipinas. Goosebumps. Grabe. Wala na akong ibang masabi kasi halos lahat nasabi ko na. Ako din. Di ba?
kada linyang Kada linya. ini-stop natin, no? Meron Ang pa dami na- namin tinatakay. Biruin mo, ang dami naming stop. Ibig sabihin, ganun siya karami. Ganun siya kalaman. Ganun siya kalaman at ganun siya kalawak. Grabe talaga to magsulat si J Black, kaya saludo ako sa iyo. Nga pala si J Black, isang member din ng Harmony o kagrupo ko yan dati sa Harmony Music Production. HMP. Yan, ngayon ay may kanya-kanya na kaming landas, kumbaga. Yeah. May kanya-kanya na kaming recording studio na dating nangangarap Congratulations lang. sa inyo. Kaya sa lahat na may pangarap dyan, magtuloy-tuloy lang kayo, hindi malabo na kung ano yung meron kami, magkaroon din kayo. Basta sipag lang. Sipag Yun. lang. Galing. Yan. Sa mga hindi ganong nakaintindi ng kanta, bigyan namin kayo ng pagkakataon may play to. Pakinggan Ng isang natin. buo, Ilang pakinggan minuto lang natin. naman eh. Sige, samahan nyo Ulitin kaming natin. makinig. Let's go. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang totoo, hirap kaming intindihin ka. Kasi habang tumatagal ay palala ng palala lang. Bakit mas lalo mo pa kaming pinapahirapan? Mahal kita Pinas, hindi na yan mawawala. Pero hindi ko maiwasang mag-isip ng masama. Bakit kamo? Kasi parang wala nang pagbabago. Napakarami pa rin di mabigyan ng trabaho. Kasi dito, pag nag-apply ka kahit tagalines, kailangan daw ay meron kang 3 taong experience. Isipin mo kahit unang trabaho mo pa lang, hahanapan ka na agad nila ng karanasan. Ganyan dito sa Pinas, yung sistema kakaiba. Kukuha ka ng ID, dapat may ID ka pang iba. Anong ipapakita mo? Wala ka nga kahit isa. Pero kahit na ganyan ka Pinas, pipiliin pa rin kita. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Dito pag meron kang tato, kriminal ka na agad. Kung gusto mong magkatrabaho, pahirapang maghanap. Dahil ang Pinas ay puno ng mga mapang mata. Di mo namamalaya na pinagtatawanan ka na. Dito sa Pinas bawal kang umangat, bawal kang umasenso. Dahil baka magalit sa'yo lahat ng kapitbahay nyo o kahit pa iyong kamag-anakan. Pero pag sila ayos lang, pwede kang apak-apakan. Di ko maintindihan, ilang ulit ko mang isipin. Pare-pareho lang namang mataas ang bilihin. Ba't magkaiba ang sweldo ng probinsya at Maynila? Yung 10 ba doon nabibili ng isang boteng mantika? Di ko maintindihan, ilang ulit ko mang isipin. Ba't mas madalas pang tumaas ang presyo ng bilihin? Kesa sa sahod na halos wala nang matira. Pero kahit na ganyan ka Pinas, pipiliin pa rin kita. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Nakaka-proud maging Pinoy, oo yun ang totoo. Yan ang bagay na mapagmamalaki kong taas noo. Kahit balot na ng dilim ang aking bayang sinilangan, aasang kikislap pa rin ang perlas ng silangan. Mahal kita Pinas pero hindi na yata tama ang mga ginagawa ng ibang namamahala. Yung ibang nanunungkulan, ikay binaon sa utang. Wala silang pakialam basta makaupo lang. Para sa pwesto ay kanya-kanyang siraan. Minsan yung iba sa pagpatay pa idinaan. Konting pakitang tao lang, kapuri-puri na yan. Pero pag nakaupo na ay ganun din naman. Wala pa rin pinagbago kahit sinong manalo. Bandang huli ay taong bayan pa rin ang laging talo. Mula pa noon ang Pilipinas ay walang pinag-iba. Pero kahit na ganyan ka, pipiliin pa rin kita. Piliin mo ang Pilipinas, yan ang sabi nila. Kahit ang tunay mong ganda ay di na maipinta. Pero ito pa rin kami at handang mahalin ka. Hindi ka susukuan kahit ang bigat na. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, wala nang iba. Taas noo ko pa rin na ipagmamalaki ka. Kahit hirap kang unawain, pipiliin kita. Proud Pinoy pa rin kahit saan mang lugar mapunta. Piliin mo ang Pilipinas. Grabe. Siguro kay nilabutan din kayo. Kasi karamihan ng sa sinabi niya, hindi nga karamihan eh. Lahat eh. Lahat, real talk na eh. Relate, tsaka relate tayong lahat. Real talk, grabe. Grabe ka mang real talk, Black. Grabe, saludo talaga sa'yo. Kaya, kung ano man ang nararating mo, masaya ako para sa'yo. Kasi deserve mo yan. Yes!
Yan, syempre, para sa lahat ng mga nakakilala kay J Black, anong komento nyo sa kantang to? Comment down Comment nyo below. sa baba. At huwag nyo kakalimutan i-hit yung subscribe button at saka i-ring yung notification bell para updated kayo sa mga bago pa naming video yung ilalabas. At mag-follow din kayo sa aming Facebook page na SNK Records. Pati na rin sabi ko kanina sa Jingle Maker Stephen KD. Sa mga gusto mong pagawa ng jingle, pwede din kayong pumunta doon. At sa mga gustong mag-request ng kanta nila, na video, so kahit ano pang gusto nyo ipareact sa amin, bibigyan namin ng oras yan. Mag-comment lang kayo sa baba at gagawan natin ng video yan. At sa mga wala pang bahay musika o recording studio, lalo sa baguhan, luma at gustong magbalik, open ang SNK Records para sa inyo. Located kami, 715 Lanzones Street, Napico, Manggahan, Pasig. Pasig City. At kung gusto nyo magpa-schedule, diretso lang kayo sa aming FB page at i-DM nyo lang kami. Sa SNK Records Facebook page. Yan, maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, muli po kami magpapakilala. Ako si Steph Ataxin. At ako nga po pala si Kevin Divina. Kami ang SNK at ito ang SNK Records dahil dito malawak ang industriya, lahat tayo ay kasya. Maraming salamat po. Bye-bye!